Yuki! At yan po guys, ikukwento ko nga pala sa mga anak ko yung nangyari doon sa Marinduque sa may saan yun? Torrijos? Torrijos. Ito yung totoong buhay. Pero kung mapapanood niyo ito sa pelikula, ito yung ginanapan ni Judy Ann Santos at ni Chris Aquino. Silang dalawa ay magkaibigan. Kaya mahirap din kasi pala ang maging teacher lalo kung ang inuuwian ay malayo at maglalakad lalo't kabundukan. Itong teacher na ito ay si Aileen. Kaya lang ang ama nito ay aswang. At ang ina nito ay aswang. Ito naman si Sinaida, ang ama nito ay mababait. Nagsasaka, magtatanim. Ngayon, nagkukwentuhan yung dalawang kaibigan. Ang sabi naman ni Aileen, Sinaida, doon ka na matulog sa amin. Kasi doon ka rin dadaan sa bahay namin. Ngayon, ang sabi naman ni Aileen, ni Sinaida, parang ang layo. At nakakaya manulugan sa bahay ninyo. Lalo't na dyan ang mama mo at papa mo. Sagot naman ni Aileen, huwag kang mahiya. Dahil magkaibigan naman tayo. Kaya lang ito si Sinaida, bagong kaibigan. Bagong teacher. E di, naglakad na sila. Umalis sila ng alas 6 ng hapon. Dahil magkaayos muna sila ng gamit. Para bago muna bahay. Sa paglalakad nila, ang dinadaanan nila ay gubat. Gubat. Inabot na sila ng dilim. Siyempre medyo malayo. 1 oras at kalahati silang lakad. Inabot na sila ng dilim. Ngayon naman, sabi naman nung Sinaida, hindi ba nakakahiya? Hindi. Ang nadun lang ay yung mama ko at papa ko. Hindi pinayagan naman. Okay. Nung gabing yun, matutulog na daw sila. Pero yung papa ni Aileen at mama at yung mana kanyang ina nakatingin. Parang may napapansin ibang tingin, nakatitig lang. Mapulang mata. Nakatitig doon sa teacher bago. Nakatitig. Pero itong si Sinaida meron ditong relo. Itong si Aileen walang relo. Ay din ng gabi. Matutulog na sila. Nagkulubong na sila ng kumot. Tulog na tayo. Gabi na. Maaga pagising natin bukas. Ang problema, yung tatay daw nito ni Aileen, gumising. Nag-ainit daw ng tubig. Sa malaking kawali. Nag-ainit ang malaking tubig sa malaking kawali. Nag-ainit. Ngayon, hindi natutulog si yung si Sinaida. Tulog, sinisilip niya sa may dingding. Bakit nag-ainit ang tubig? Tapos, yung tao, dumarami yung tao. Ang daming tao. Tapos, narinig niya na nagkakwentuhan yung may kakwentuhan yung ama ni Aileen. May kakwentuhan na isang lalaki. Ang sabi ay, kung sino yung may relo doon, yun ang kunin mo. Yun ang kakainin natin ngayong gabi. Yung sabi, siyempre aswang eh. Yung kung sino yung may relo doon, yun ang kakainin natin ngayong gabi. Eh siyempre si Aileen natatakot na, nangangalikid na. Ang gawa ni Aileen, ang sabi naman nung, sabi pala nung mag-asawa, nung ama ni Aileen, doon sa isang lalaki, kunin mo yung babaeng nakarilo. Yun ang kakainin natin ngayong gabi. Dumarami yung tao. Pero yung pala mga aswang, yung mga tao yun. Ang ginawa ni Aileen, dahil si Aileen ay matalino, ulitin ko eh. Ngayon, sabi nung ama ni Aileen, meron dyan nakitulog sa bahay namin. Kasama ng anak ko. Sabi naman ng lalaki, talaga? Tuwan-tuwa. Nagkasayawan sila. May apoy, tapos nag-ainit pa ng tubig. Sabi naman nung ama ni Aileen, kakain na tayo ng karning hilaw. Tapos yung dugo ay ating gagawin tubig. Gagawin nating inumin.
sige, punta na kayo sa loob, kunin ninyo yung babaeng nakarilo. Ay di nakatalakbo ng kumot, kunin ninyo yung babaeng nakarilo. Ay ang gawa naman ni Sinaida, dahil siya lang yung may rilo, itong si Aileen ay walang rilo. Ang gawa ni Sinaida, dahil matalino, tinanggalin ni Sinaida yung kanyang rilo. Alam mo, ikaw si Sinaida, ito si Aileen, ang ginawa ni Sinaida, yung rilo mo inilipat dito. Inilipat dyan. Inilipat. Eh, nung nadito sa'yo yung rilo. Ikaw si Sinaida, ito si Aileen. Inilipat agad ni Sinaida yung rilo sa'yo. Tapos pakalipat, sabi nung ama ni Aileen, kapain mo sa loob yung kamay. Kapain mo sa loob yung kamay. Kung sino doon yung nakarilo, pukpukin mo agad sa ulo. At yun ang magiging pang-ulam natin ngayong gabi. Pang-gabi. Ngayon, pinukpok sa ulo. Pagkapukpok sa ulo, ang hindi na malaya ng ama ni Aileen, ang pinukpok sa ulo ay yung kanyang anak. Pinukpok ng kaibigan ng tatay niya, pinukpok. Kasi ang pinag-uusapan dun ng mga aswang, kung sino daw yung nakarilo, yun daw ang pukpukin. Ay ang problema, matalino si Sinaida, nilipat yung rilo. Ay di ang napukpok yung kanilang anak. Ngayon nung mapukpok yun, kinuha na, binuhat na. Tapos si Aileen naman, nakatalakbo na kumot. Ang gawa ni Aileen, binuksan yung pintana. Kasi naado na, nakahiga na, patay na. Nag-aselero sila kasi bubuksan na yung, siyempre bubuksan na yun, makikilala nila eh. Bubuksan na. Ang gawa ni, naado na lahat yung tao, kahit tumipon, pinapalibutan na. Tapos ang gawa naman ni Sinaida, binuksan yung pintana. Biglang tumalon doon sa bintana. Nagtatakbo. Takbo. Hanggang sa nakarating ng bayan. Malayo na takbuhan. Kaya lang ang daming sugat niya, ni Sinaida. Tapos, nung nagtatakbo siya, binuksan na. Nagalit lalo yung mga aswang. Kasi napatay daw nila yung kanilang anak. O, di ba? Yung rilo nilipat. Napatay daw nila yung kanilang anak. Ngayon, hinanap pa rin. Habol-habol din si Sinaida. Ang problema, hindi na inabot si Sinaida. Nasa malayo na. Nung tingnan, anak niya pala yun. O, ay kung hindi matalino si Sinaida, ay di yun kung hindi ni Sinaida tinanggal yung rilo niya, ay di siya pupukin. O, tinanggal yung kanyang rilo, nilipat yung kay Aileen, ay si Aileen nung namatay, hindi siya. Mula noon, hindi na siya nakipagkaibigan. Ayaw na niya magtiwala. Kaya, itong kwento ko, anak, huwag kayo manulugat sa ibang bahay. Kasi baka natulugan yung aswa. Oo, tama yun eh. Yan. Kaya guys, wag kaya basta-basta makipagkaibigan sa hindi nyo kilala at mag-iingat kayo kung bago pa lang kayo. Thank you for watching. At yan po ang kwentong aswang. Ting!